Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Isaiah chapter 41 verse number 10. Ako ang basahon din The Bible says, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." So diha ta nagkuha og verse or gitawag og sa tuang message about the 7 major objects of fear. So in verse number 10 ato makita diha, fear thou not. So nag-remind ang Ginoo dinhi sa iyang pulong nga ayaw kahadlok. Ayaw pagkahadlok iyon sa pulong sa Dios. For I am with thee, be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So we have to stand, natayagawit kanina, is standing on the promises. This is one of the promise of God, especially sa iyang mga katauhan ng mga Jewish people, yahaning saad sa mga Israelites people. And I believe na apoy saad ang Ginoo sa tuang kinabuhi as part or as member sa gitawag og body of Christ during sa gitawag og church age under grace, in the period of or in the dispensation of grace. So naay saad ang Dios diha sa ato ang kinabuhi usab nga dili po kita ngayon mahadlok iyon sa pulong sino ato nibasa ato milabay pang Sunday. For God has not given us, according sa 1 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. That is why, in connection with this praise, fear thou not. Iyahaning encouragement sa mga Jewish people. Now, much more kita nga makristohanon. Ano man? We have the Spirit of God. Iyon sa Bible, God has not given us the spirit of fear. Ang nakanindot sa tuang panahon, sa church age, or during sa dispensation of grace, the indwelling spirit nga naa sa tuwa, di na siya mubiya. Unay nakanindot sa tuang panahon. Unlike sa Old Testament period, sa Old Testament times, at makita diha nga, ang Spirit of God, the Spirit of God, will come to a person and then is going to live. Is going to live that person, especially kung kana nga tao wala na ka makapahimuot sa Dios. Manang daghang kay mga instances or mga Bible verses nga mga tao nga gibiyaan sa balaan nga espiritu. Kaya ang balang espiritu in the olden times, sulod, magawas sa kinabuhi sa tao. That is why ang pinaka-prayer ni David sa dahang nakasala siya against God by killing Uriah, tungod sa iyang, already siya personal nga nagpatay, but ang mando gikan sa iya because he is the leader. Siya ang leader na nga time. That is why ang usa ka leadership nga position, it's very at makita din nga kinahanglan jud ka nga magmatngon. It is because everything rise or fall on leadership. Ang leadership kitawag na siya accountability, responsibility. Na ito makita din nga ang prayer niya is Lord, take not thine Holy Spirit from me. Ayaw kuha ang imong spiritu gikan kanako. Kaya nga naman
sa Old Testament, walay sealing, walay indwelling of the Spirit nga magpuyo di as kinabuhi sa tao. Regardless sa iyang mahimong butang, sala o di sala, o especially sa sala, kung makahimo ang tao og sala, mubiya sa una. Sa atong panahon karon, regardless unsay imuhang mahimo, bisan pag makahimo kag daotan, still ang Holy Spirit magpabilin diha sa kinabuhi sa tao. But sadly, ato makita mabasa sa Biblia, he will be grieved, no? And he will be quenched, yung sa Bible. Ma-quench siya, mag-grieve siya nga naasulod na to. But he will never leave us. Di siya mubiya ngani kanato. That is why sa ato ang panahon karon, dapat di ta ngayon magkahadlok is because we have the Spirit of God. God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. So, there are 7 major objects of fear, no? Kining kahadlok. Pag makita nimo ning butangan ni, kahadlokan sa tao. So, muna ito pagkatun-an ning kabuntagon karon. So, unsa ning mga butanga, mga atong gitawag major nga mahimong sentro na diha nakapokus ang tao, muna object nga basihanan sa tao nga mahadlok siya. So unsa ni mga butangan ni? Sa number 1 ito makita din is the coming doomsday. So the coming doomsday, pasabot yan ha, it speaks of God's wrath and judgment. So nagisgot kini siya sa kitawag og God's wrath and judgment. Muna ang usa sa magkadlukan sa tao. The coming doomsday. What is doomsday? The last or the final or the last judgment of God. For us believers, doomsday is the judgment or the last judgment of God. Muna ikadlukan. Kanang maging kapungot sa Dios. Dapat mahadlok ang tao diha. So kini nga verse gigamit kini siya sa mga anti usas nga mga tao. Mayon sila nga tanawa lagi, mawala lagi ang kaluwasan. So, let's look at that verse in the book of Hebrews chapter 10. So Hebrews chapter 10 gigamit ni sa mga anti-usas nga mga tao. Unsa nang usas kana bang once saved always saved. So mga tao nga wa mo tuo ni anang once saved always saved, mo ni ginagamit nila nga bersikulo. Na tanawon to kung unsa may pasabot ani nga bersikulo. Hebrews 10 verse number 31. So ingon sa Biblia in the book of Hebrews chapter 10 verse number 31. Ingon diya. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So gigamit nila ni as gitawag og argument nga wa lagi usas, wa lagi security sa salvation. So walay assurance of salvation ang naa sa Bible. Ang salvation mawala. Maangkon mawala. Patan-ana to ang pagkasulti sa Biblia. Wala maingon ang Bible, it is a fearful thing to fall from the hands of the living God. Wala nagisgot og from the hands of the living God. Iyon sa Bible, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Dili kay gikan sa kamot sa Dios, mataga ka. Gikan ka sa kamot sa Dios, mataga ka. Dili. Wala yung Bible na
makahadlok sa usa ka tawo nga matagak gikan sa kamot sa Dios. Dili. Ingon ang Bible, makahadlok sa usa ka tawo nga matagak ngadto sa kamot sa Dios. Nga naman, nagisgot siya og judgment din ha in verse number 30. Nanawa diya sa verse 30. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me. Ingon ang Ginoo, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. What pasabot diay? Judgment diay na ang gisgutan nina. Delikado kung ikaw pagahukman nas Ginoo. Now, we know what book of Hebrews is all about. It's all about the Jewish people nga mo undergo sa gitawag og tribulation period. Munang it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nga naman, anak nga time, this is the judgment of God. Sa pagka-unbelieving sa mga Jewish people, delikado kung mahukman ka sa Dios. So, nagisgot kini nga bersikulo sa coming judgment sa iyang mga tao nga mga Israelites people. It is because kini nga book nagisgot ni siya sa umaabot nga tribulation period kini Hebrews. Ngunang tingala ka ani nga mga aning libro, anong daghan siya og mga pagtulunan dinhi nga musukwahi sa mga, although I believe si Paul ang nagsulat nining Book of Hebrews, pero tingala ka nganong musukwahi sa iyang Pauline epistle, especially from Romans to Philemon, nganong musukwahi? It is because it is not intended, this epistle is not intended for the body of Christ. It was written intentionally for the Jewish people nga mo undergo sa gitawag og tribulation period. Maunang na-address sa Book of Hebrews. That is why ang titulo diha, klaro kayo, Hebrews, nga naman para sa mga Hudyo. Sa title pa lang daan, Hebrews, di na gina Gentiles. What pasabot epistle para sa mga Hebrews, mga Jewish people, dili dinhi diri sa tribulation period. Dili siya epistle para sa Gentile people. Wala nga, the coming judgment sa Ginoo during sa tribulation period, ang mga unbelieving Jews iyang pagahukman. Ang bisan pa man gani ang unbelieving mga nations iyang pagahukman ana nga time. So kanan duha ka klase sa tao pagahukman niya. But naay mga Jews nga iyang pagaluwason, ug naa po yung mga Gentiles nga iyang pagaluwason, especially ato na nang gi-take up din the goats and the sheep during sa judgment of the nation, katong manggawas gikan din there will be a judgment, nga may tabo, judgment of the nation. Hukman ang mga gitawag og ang kanding o karnero, ana nga time, katong mga kanding, mga nasod nga wa mo atiman sa mga Hudyo nga nagkalagyo during sa tribulation period. So that verse is not a proof nga ang salvation mawala para sa church age. It is not a verse for the church age. It is a verse for the tribulation period. So, sayop ng imong gamito ng bersikulo para diri sa dispensation of grace, because this is not a verse for the dispensation of grace. It is a verse during sa tribulation period. And in fact, wala siya magisgot diha og kuan. Salvation nga mawala. Ang nagisgutan niya diha is delikado kung ikaw ang diha matagak sa kamot sa Ginoo. Nagisgot na sa iyang kapungot o sa iyang judgment. So it's all about his wrath and judgment na nga time. So the coming doomsday mo na ikadlukan sa mga tao. Usa pa, Revelation 14 verse number 7. Tanaw sa Revelation 14 verse number 7.
This is also the everlasting gospel na gina-preach or i-preach sa gitong angel during sa tribulation period. Ano to? Revelation chapter 14 verse number 7. Okay, yan dali. Revelation 14 verse number 7. Yan dali ang pulong sa Ginoo. This is the everlasting gospel nga itong makita din asa mo na makita na siya sa verse number 6. And I saw, in verse number 6, itong basahan na guna, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying, tanawa diya, verse number 7, with a loud voice, shall fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of waters. So, that is the coming judgment. Now, we know what book of Revelation is all about. It's about the coming judgment. The tribulation period. At makita din na. Muni ang event, muni ang mga panghitabo, ang sequence or ang mga kituwag og unsay may tabo sa kalibutan. Mauni kanang giskutan natong tribulation period, mauni ang mga nasulat ni anang panahon na. Kung basahon mo na, dili makita ang kapungot sa Dios nga iyang gibukbuk diri sa kalibutan. That's the tribulation period. Mostly diha. Gamay lang ang nakita ato diha sa gitog kingdom period. Sa gitog millennial kingdom. Gamay lang siya. But chapter 5 to chapter 18, muna ang mga gitawag og panghitabo sa tribulation period. Muna ang Revelation, Book of Revelation. So muna ikadlukan sa mga tao, the coming doomsday, nga mahiaguman nila, unya ang kapungot sa Dios mo, yun na ang kakuyaw sa Ginoo. Muna nga, kung doon ay mga tao magsulti nga walay impyerno, kay ang Dios kuno gugma, isa lang kaside ang ilang nakita, ang Dios gugma. How about sa usa ka side na ang Dios just, kay just siya, doon ay judgment. Ug ang iyang judgment muna ang iyang kapungot nga ibubo sa mga tao nga mga dili matinuohon sa iyang nga pulong. So muna ay usa sa mga kay kahadlukan sa mga tao, kapungot sa Ginoo. Basahon natong mga ang pulong sa Dios from Genesis to Revelation, makita nimo unsa ka kuyaw ang kapungot sa Dios. Kung makita nimo sa panahon ni Noah, gilunupan niya tibok kalibutan. Panahon nila, giulanan niya kalaya tungod sa iyang kapungot sa tao. Muna judgment niya. Karon ang kalibutan giandam sa gitawag og kapungot niya nga mo ang kalayo iyang ipaulan diri sa gitawag og kalibutan. Iyang i-destroy ang moong kalibutan by fire. Muna kapungot sa Dios. But for us Christian, ang ngayon batang mahadlok sa kapungot sa Ginoo? Dili. Ang mahadlok lang sa kapungot sa Ginoo kadtong mga tao nga walay pagtuo sa Dios. Muna atong kita sa katapusan niya. So number 1 here, itong makita is the coming doomsday. That means God's wrath and judgment. And number 2 is the desire of the devil. The desire of the devil. Luke chapter 22 verse number 31 and 32. Tanawa diya. Tanawa kung sa desire sa Yawa. If that is his desire to Peter, that is his desire to all of us nga mga Kristohanon.
or nga magtanong, bisa kinsang tao. Muna yung tinguha. Ang tinguha niya is to destroy. Luke chapter 22:31. Okay, Luke chapter 22 verse 31, the Bible says, "And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren." Ang devil, ang demonyo, doon na siya tinguha. O niya, ang iyang tinguha is to sift. Ang word niya sift means ayagon ka ba? That he may sift you as wheat. But the reality is, ang pinaka-desire sa yawa is to kill, to destroy. Asa na makita? John chapter 10 verse number 10. Mo dyan ang pinaka desire sa yawa sa kinabuhi sa tao. Verse number 10, the thief cometh. Kisa ng thief? That speaks of Satan. The devil cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Mo gina pinakataas nga tinguha sa demonyo sa kinabuhi sa tao. To steal, kuhaan kaniya kaalam, kahibalo, tanggalon sa yawa ang imuhang common sense, tanggalon sa yawa ang gitawag imuhang kanabang di ka dapat mutuo. Mubita nang naay gisulti sa Biblia din in the book of Luke nga samtang pugsan kas pulong sa Ginoo ang yawa na kamot pagtanggal kawaton niya tong seed. Kay basin unya og muabot sa imong panghuna-huna sa imong kasing-kasing unya mutuo ka og maluwas ka mo na may naa sa gitawag og Luke chapter 8 naman Luke chapter 8 kanaos Luke chapter 8 mo ni pinaka taas nga tinguha sa yawa sa kinabuhi sa tao. Kawato niya. Tanawa sa verse number 12. Luke chapter 8 verse number 12. Those by the wayside are they that hear. Nakadungog. Taman ra siya nakadungog. Nakadungog siya. Munang atong gitawag og order of salvation. Makadungog ka, makasabot ka, ug mutuo ka. Sadyang nakadungog ang tao sa pulong sa Ginoo, sa verse number 12, those by the wayside are they that hear. Nakadungog sa pulong sa Ginoo. Then cometh the devil and take it away. What's that? Stealing. Take it away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Mo din tingwa sa yawa. Pugsan ka sa mayong balita, walihan ka sa pure nga gospel, but ang kawatan, the devil, ang thief, kawaton niya tong pulong, the pure gospel, kuhaon to niya, bisan pag nakadungog ka, pero kaya pa niyang kuhaon, basta wa pa ka mabot sa puntong mituo ka, Mabita nang nasa daw wayside, nahug lang sa daplin ba, nahug sa daplin ang binhe, ang seed, atong ibasa kaya na wayside, wagid siya nakasulod sa soil, wayside lang siya nalagpot. So doon ay tendency nga ang yawa kuhaon na. Wala pa na process pag-ayaw ang pulong sa Ginoo, wala pa niya na analyze, na meditate ang pulong sa Dios iyang kasing-kasing. Ingon na kasimple, pure gospel, maluwas ang tawa pa niya na proseso. So muna nga importante kayo makadungog ka, makasabot ka, unya mutuo ka. Di lang taman sa makadungog ka.
ang nag-tendency ang yawa kawaton ang binhi, ang seed na padulong pa sa napunta diya sa imong kasing-kasing nga nagproseso pa lang kay para imong sabton niya imong tuuhan nga kuhaon na sa yawa mo na ang mga tao pag sultihan nimo pure gospel na ubang mga tao nga makigdebate na yun anak lang kasimple wa nay buhat wa gasan kaluwasan di na ta mamuhimo maluwas na ta ati ko matuwa na tanawa na ano man gikuha sa yawa para di ka makasabot unya mutuo ka unya maluwas ka. He's going to steal, to take away the word, the seed, lest you believe and be saved. Mo na tinguha sa yawa. So ang tinguha niya is to steal, to kill, and to destroy. Kung sa patyo niya sa atuang kinabuhi, patyo niya atuang testimonya, patyo niya atong reputasyon, mana iyang i-destroy niya atuang reputasyon as a Christian. Munang daghang mga tao, daghang Kristiyanon, wa magbantay sa ilang reputasyon, wa sila kibalo nga wa nag-destroy na sila sa yawa. So manang tinguha atog yung timan-an niya, dunay desire ang demonyo sa tuwang kinabuhi. That's why ang sulti sa Bible in the book of 1 Peter chapter 5 verse number 8. Sulti sa Bible, 1 Peter chapter 5 verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, yung sila, ang ato ang kaaway di ay ang demonyo. Satan is our enemy. Yan sa Bible. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So, ihatang i-devour. Sabihin siya, devourer. Sa tanom pa na ba, kanang devourer sa tanom kag mais. Nay devourer mo tungha dia either kanang sanang apan-apan, mga ulod nga wa na kay mapuslan sa imong tanom. Ug sa humay na siya, devourer dia tungro. Nga daga sa humayan. So, mga devourer na sila. Muni ang demonyo. He is going to devour. Mawa na, ambot pa sa batan, mawa na, maging useless na ang tao hinoon. Even kita nga magkristuhanon, maging useless ta kung atong tugutan, nga ang adversary, ang atong kaaway, ang demonyo, atong pasagdan, nga mudaot sa tuang kinabuhi. That is why, nagpahimangno ang Biblia, be sober, be vigilant, but pasabot kinangan kang mag-amping, magbinantayon. Sa kanunay nga naman, di basta-basta ang kaaway, di basta-basta ang devourer. Kita kanunay ako ni makita sa mga video, sa mga kining mga reels, kanunay mo kumutanaw ng mga hayop, leopard, mga tiger, mga lion, o monkey, apil sila kanang mga prey ba o mga kining gitawag og mga hunter nga mga mananap, may timo dakop og gitawag og mga pagkaon nila. Di basta-basta ni mga lion, magsiya ang hari sa jungle. Siya pinaka hari-hari sa tanang mananap. Pero usahay na mga panahon mudagan siya kung sukla na siya. But muna ang atong kaaway is like a roaring lion, seeking whom he may devour. So dunay desire ang demonyo, ang yawa sa kinabuhi sa tao. Pinaka desire is steal, kill and destroy sa kinabuhi sa tao. Pero salamat ang Kristo, I am come that sa itong ibasa ganyan verse number 10, kung ang thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy, kung muna'y purpose ganong na ang yawa. But salamat nga in the next praise diha, yung si Kristo, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So number 3 at makita din object sa kahadlok sa tao. Number 3 is the
sudden death. Usor ba kayo ni ron? Sudden death. Kalitlag kamatay ang tao. Since 2021, karon ang mga tao, kalitlag ka tigok. Nya, ang data sa Pilipinas, doon natay gitawag og excess death, nga more than 300,000 asa nagikan ng mga tao, asa nagikan ng nangamatay nagkalit na di ba ma-explain nga klase sa gitawag og kamatayon. But sumuni ang kadlukan sa tao, sudden death. Dato sa gitawag Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse number 15. Hebrews chapter 2 verse number 15. And delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. And in Psalm 23, according sa mga psalmist, Psalm 23, and then verse number 4, yun ang pulong sa inyo din siya, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Kung ang tao, ang mga unbeliever, nakahadlok sa gitawag og sudden death, ang Kristohanon, di na dapat madlok yan. David ganito, makita din siya, even though, though I walk through the valley of the shadow of death, doon ay gitawag valley of the shadow of death, na asa sa landong sa kamatayon, kung pasabot ang iyang kinabuhi, pwedeng matapos anytime soon. Ano man, ginalakag siya, ginahunting siya, ginapangita siya, kay patyon siya, sunaa siya naglakaw sa landong sa kamatayon. Pero yan siya, I will not fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. As usa ka karnero, iyon siya. Ingon ana akong kinabuhi. Umutan na ang karnero, pero minas delikado na ilang kinabuhi. Di man kabalungaway ang karnero. Usa nga danghag na siya, kinahanglan na siya atimanon. Daghan kayo mo patay ana. Ang lobo, nangita niya na, daghang gustong mukaon sa gitawag karnero. Pero ingon si David, ingon nga, usa ka karnero, bisan naglakaw ko sa landong sa kamatayon, pero di ko mahadlok. Ano man? Kaya ang Diyos kanunay niya, siya, for thou art with me. Ang akong magbalantay, kanunay na anako, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang akong magbalantay, uban-uban kanako. Muna kanindot sa karnero. Muna ang Kristohanon, kita ngayon mahadlok anong itong mga sudden death sa diya. Na naman, na ang Diyos, kung atong tanawin din yung remedy, ang tao di mahadlok, usala sa mga remedy. You have to remember always, God is with us. Ang Diyos kanunay uban nato, the presence of the Holy Spirit na anato. So, alang lang ni sa mga tao, nga walay Diyos ilang kinabuhi, mahadlok sila na. When we talk about sickness and sudden death, ay muna kadlukan sa mga tao. Bisan paggalakaw ko sa landong sa kamatayon, wa ko'y kahadlukan. Kamatayon na, wa ko'y kahadlukan. Muna, usa sa mga gitawag og confidence nga nausa sa kakristohanon, kana klases pagsalig ba nga, whether mamugoy ato ang ginabutang sa itong kasing-kasing, bisan si Apostol Paul nagsulti, whether it be by life or death, and siya, why problema sa ako, or na ako sa unod, why problema. Kung naan ako sa langit, mas labing maayo. Pero siya, ang pagpabilin diri sa unod, mas kinahanglanon alang kaninyo. Manasulti niya sa mga taga-Pilipos.
sa mga Philippian believers at makita diha mo na yung sulti. Ako gani siya, ako gani gusto mubiya aning lawasan ni o makig-uban sa Ginoo, which is far better yung siya. But to remain in the flesh, pagpabilin diri sa unod, siya, it is needful, it is necessary para sa inyo ha. So ang atuan lang din hinaata sa unod para sa uban. Pero kung kita'y pasultihon, ang nindot gito sa Ginoo is far better yung sa Bible, yun ay Apostle Paul. Pero nganong napunta sa unod, it is because kinahanglanon pa ang atong kinabuhi sa uban. Kinahanglanon pa ang atong mga mensahe sa social media, sa mga platforms, asang napita nga platforms sa itong social media. Kinahanglanon itong mga mensahe para sa mga tao aron sila makakaplag sa kaluwasan. But sudden death usa sa mga kadlukan sa mga tao. Doon na gitawag og sudden adult death syndrome na mukayat lang kamatay ang tao. Muna yung nahitabo karon sa tuang panahon. Number 4. Number 4 is the unknown. Future desolation. So the unknown future desolation. Kung yung tag-unknown future, naghatag og paymangno ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ato ning gibasa ato milabay. Ingon sa Matthew chapter 6 verse number 34. This is one of the unknown. Tomorrow is unknown. Isang ganion niya, unknown. Tomorrow is unknown. Muna ingon sa Ginoo. Verse number 34, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Siya, sufficient unto the day is the evil thereof. So, tanan nga butang sa mga kanang gitawag itong ugma, puro na unknown. Kanya, may tag desolation, meaning kanang ma-empty ka ba? Wala ka. Muna word nga desolation, marabag na ka sa emptiness, loneliness, marabag gitanggalan ka sa tanan sa Ginoo. Tanawa sa gitawag og Proverbs chapter 3 25 and 26. Yan siya. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. So when we say when it cometh, but masabot, mabutay or future. So for the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. So there will be a future desolation. Doon ay may tabo ngayon, ana. Basin ugma, no, mahutdan ako. Basin ugma, no, wa na ako ang daw. Daghan kayo gunahon ang tao sa mga unknown future. Hadlok ang tao diyan. Ikadlokan na sa mga tao. Dapat kung ang kadlukan sa tao, kanang future nga, inig kamatay ba unta asa padulong? Unta na ikadlukan sa tao. Ang tao mga tanong, inig kamatay, no? Asa ka ko padulong? Langit ka ko, imperno ka ako. Unta na ipangutana sa mga tao. Pero ang kadlukan sa mga tao, magtangan lang og magtangan og pagkaon, magtangan og kabtangan, magtangan og trabaho sa umaabot. Muna ikadlukan sa mga tao. Pero ang pinakabutang tanga ayan kadlukan katong atong impierno, wa gito ginamuna sa tao. Now, muna usa sa mga kadlukan sa tao, pero yung siya ay kadlok na. Kita ka sa mga dautan, yung siya diha atong gibasa. Proverbs. Makita ni mo ni sa mga dautan ng mga tao siya. Makita ni mo ni sa mga dautan. Siya, be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked. Siya, makita ni mo ni. Aning nga tawhanan ni. Bisag unsa sila ka dato karon.
Pero maabot na yung may panahon nga maabot sila nga walang-wala sila. Laban yung pantuson sa Ginoo sa gituwag og sakit. Na usa ka sikat diri sa atos Pilipinas karon nga sikat kis una, kwartahan kis una, pero luoy kay kahimtang karon. Daghan kayo mo comment jud na anak karma na sa ilang gibuhat sa una. Pwede po. Pwede ngayon anak, kaya sa itanom sa tao, ayaw mo dyan anihon. Wala na mayon nga para sa believer, dili na para sa believer, actually, kana siya nga principle. Kung sa imo itanom, mo imo anihon, o labaw pa imo anihon, tanong kag hangin, bagyo imo anihon, dili na prinsipyo para sa Kristohanon lang. Prinsipyo na para sa tanang tao. Ang prinsipyo na sa Bible, nga applicable sa tanang tao. Kung unsa itanom sa tao, maunay ang anihon. So doon ay mga panahon na pwedeng abunansya ka, pero maabot ang panahon sa makita ni mo ni sa mga taong dautan. Isa mo abot when it cometh. Ayaw kahadlo ka na. Be not afraid. So for the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. So di ka matarog. Sa kung sa mga desolation, future desolation, wa ka kakabalo kung saan mga butangan na. Siya ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok eh. Number 5. The enemies evil deed. Mga binuhatan niya dautan sa mga tao. Siya ayaw kahadlok niya. Okay, Psalm 27 verse number 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ikon si David. Let's go to Psalm 118. Psalm 118 verse number 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Yun siya. Si David, daghan siyang mga kaaway, daghang mga tao naghunting sa iyang kinabuhi, daghang mga tao nga nasuko sa iyang kinabuhi. So daghan siyang kaaway nga nagtinguha og dautan nga mga buhat para sa iyang kinabuhi. Yun sa diha, the Lord is on my side. Muna'y kanindot diha kung kay balo ka nga ang Dios naa sa side nimo. Pero kung tinud-anay ka nga naa sa side sa Ginoo, ang Dios side nimo kay you are doing a good thing, nagkinabuhi kang maayo, kay balo ka nga wa jud kay naargabyado nga tao, kay balo kang wa man jud ko naargabyado nga tao. Ako pagani gargabyado sa mga tao, pero okay lang, pahilob lang. Kay balo kang wa jud kay naargabyado, ikaw pa ang naargabyado. So confident ka nga naa ka sa Lord side or ang Dios side sa imuha. Muna nga wa jud kay angyan kahadlok mo si David, kay balo ko wa koy gibuhat nga dautan, wa koy giargabyado nga tao, wa koy giargabyado nga hari. Sila pa gani ang nag-argabyado nako. Pero kay balo ko nga ang Dios naa sa side nako. Munang siya, I will not fear. What can man do unto me? So di ko mahadlok. Muna siya, kung tidot-anay ka nga tao nga naakas ka matuoran, ba kay angayan kadlukan ato bangon ni muna bisag kinsa pa na. So pasabot na kanang kas sa mga tao wa nas ka matuoran nga naman hadlok mo atubang. Kay kung tidot-anay kang nasa kamatuoran, wa kay angayan kadlukan bisag kinsa pa nang akusa sa imuha. Kaya nimo nang tubagon o matud-an nga kanang ilang akusasyon is piki na. So, the enemy's evil deed. Why? Kaya ngayang kadlukan. Bisan pa kung sa buhaton sa matawang dautan.
kay balutang natasayod si Ginoo. Number 6 is the natural disasters. So natural disasters ato makita diri manisas kadlukan sa mga tao kanang disaster, catastrophic nga mga events. And in fact, ang Bible nagsulti ni anang ang mga catastrophic events. Tanaw nato ni Revelation 16. Especially during tribulation period, grabe ang catastrophic events. Mga natural disaster gamiton ang Ginoo para nga mga panahon. Revelation chapter 16, then verse number 18 and 19. 16, 18, and 19. Para mabala na to diri atong sundon sa verse number 17, it is because of the seventh angel. And the seventh angel poured out his vial unto the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." So there is a temple in heaven. Ang natong hinumduman, there's a temple in heaven. So it is done, verse number 18. And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came into remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. So ato makita din the natural disasters ato makita. Great earthquakes. Ang atong Diyos Pilipinas, nagpaabot ang mga tao sa gituwag og the big one. Could it be this great earthquake? Mouni ang gituwag the big one nga may tabo sa Pilipinas po. Pero that earthquake, I believe, it is a worldwide nga klase sa earthquake. Nabatian sa tanang katao siguro ni. Okay, even the great city will be divided into 3 parts. Can you imagine ang klase sa earthquake? Yung sa kining earthquake, wa pa ni mahitabo masukad nga experience sa mga tao. Wa pa ni mahitabo nga klase sa gitwag earthquake mo sure nga gitwag yung lagbiguan. Pero asa na mahitabo during tribulation? So dili ni siya 7.8 or 8 magnitude, dili. More than that. Nga pwede mo divide sa kasyudad into 3 parts. Can you imagine ani nga klase sa disaster ni? Napaliha, thunders, lightnings, kuyawa ni. Karon delikado kayong kilat. Milabay nga mga daghanan nga mata sa kilat na naglakaw-lakaw lang tapos dagat, naghipos nagpukot, nagpasilong na sa payag, igo sa kilat. In the book of Luke chapter 21, tanaw sa Luke chapter 21, in reference to that verse ating ibasa, Luke chapter 21, muna ihang cross reference, Luke 21 verse number 11. Ngayon siya din verse number 11, and great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences, and fearful sights. Grabe, makalilisang ang mga talanawon. And great signs shall there be from heaven. Makalilisang ang mga talanawon. Tanaw ko ng mga natural disaster ng mga salida. Kabi kang ilong tsunamis, mga earthquakes, hurricane, tornado, mga asteroids nga magkalayo. Ang nakapait kay ang tao di mamatay. Ingon sa Bible ang kamatayon mo palayo. Mo pasabot paantuson gyud sila sa Ginoo. Mga delikado kayo.
So mga natural disasters, diri lang gani, grabe nga makapaminaw ta sa mga tao, tagadagoy-ngoy, tungod kay ilang mga malas kinabuhi nga, natabunan sa yuta, sa landslide, grabe atong labay dia sa part sa Davao de Oro, Davao del Norte, grabe nga mga kalamidad. Niabot og 100 plus ang namatay sa maong disaster. So mga natural disaster, kadlukan kayo, delikado kayo. Pero, alang na sa mga taong may gilos kinabuhi, munang doon sila kadlok. Number 7. Tapusan diri is the realm of darkness. The realm of darkness. Or the kingdom of darkness. Ito ta sa John 1:5. John 1:5. We are in the world, nga gitawag sa Bible, of ruled by darkness. Indri, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So, and the light shineth in the darkness, Jesus Christ. He is the light of men. So, in verse number 4, in him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Whether we like it or not, naata sa ito of darkness. Spiritually, we are in darkness. Muna kahimtang sa tao. Muna ang atong kalibutan, spiritually speaking, naata sa ito of darkness. Pero si Kristo as light, niya sa kalibutan, aron maghatag og kahayag sa tanang mga tao. Pero ang problema, ang darkness, ang mga tao, wa makakomprehend. May tungod kaniya, may tungod niini. Manaingon sa Bible, in Ephesians chapter 6, verse number 12, ingon diha, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So there's what we call rulers of darkness of this world. Spiritually, they are under the control of the devil, Satan. Muna'y kahimtang sa kalibutan, spiritually speaking. Wala pa na nagpasabot kay ang kalibutan sa gitawag og darkness. Manang di na po tamo sabitar sa panggobyerno. Duwa pa mo usab ang Bible. Bisag naagi sa gitawag og sa darkness ang kalibutan, still we have to submit to gitawag og human authority or sa gitawag og government authority. It is because it is ordained by God. Bisan pa man tinuod og ang kalibutan o ang mga tao diha under sa gitawag og rulership of the devil. Our fight is spiritual. Wanang kinanglanto na silang tagaan sa kahayag. Nga naman, naa siya sa spiritual darkness. Muna yung ang kahimtang nila, kay naa sila sa spiritual darkness. Kung walay Kristo diha nga maabot, magpabili na mga tao. And worse, the worst thing is, yun, kagubot yun ang tao. That is why importante kayo. Importante kayo nining kabuntagon. Kung unsa man ang kahimtang sa kalibutan na as kitog kangit-ngit, wala nagpasabot nga ato na lang pong rebeldihan ang gobyerno. Dili atong tabangan nga makalingkawan sila sa influence o sa control sa demonyo. Pero sa unsang paagi, kung naaman gali sila sa kalibutan sa kangit-ngit or kingdom sa kangit-ngit, kinahanglan sila kahayag. Ang tinuod-anay nga kahayag, walay lain si Kristo. O
O ang gihimo niyang instrumento sa atong panahon karon is the light of the glorious gospel of Christ. Tanawa sa 2 Corinthians. Muna ang atong solusyon din eh. Tanang problema sa kalibutan, ang pinaka-solusyon diri muna ang gihatag sa Ginoo. Nga, pamaagi. Ayon sa diri sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 1 to 4, yun diya. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty. Munang atong kinabuhi, dili dapat ta dishonest. Wala tayo tinaguan ng mga butang na atas kahayag. Siya not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Wa ta nagdaladala sa Biblia, aron mangilad ta og tao. Isulti na to ang kamaturan. But by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Yun sa verse number 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Verse number 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Verse number 5, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. So, what we need, ang atong gikinahanglan dinhi is to preach the glorious gospel. The pure gospel of Christ is the only solution of a darkened world. Sa kalibutan nga, naas kangit-ngit, ang atong gikinahanglan is the pure gospel. Muna atong gikinahanglan. Para sa mga taong nangit-ngitan. Para sa mga taong nagpuyo sa kahadlok. Kahadlok sa umaabot niya, gituwag og the last judgment or God's wrath, doomsday. Kahadlok sa tinguha sa demonyo silang kinabuhi, kahadlok sa mga gitog sudden death, kahadlok sa mga unknown future niya, desolation, kahadlok sa kaaway nga muhimog dautan sa kinabuhi, kahadlok sa mga natural disasters, or sa gitwag og kingdom of this world nga naas kangit-ngit. What we need is the pure gospel of Christ. Para ang tao nga unsay iyang gibati nga kahadlok, maunay mga object sa iyang gituwag og kahadlok, mawagtang ni siya. Ang atong gikinahanglan is the pure gospel of Christ. Mura siya ang bugtong paagi nga ang tao mabadbaran unya sa gapos sa kahadlok sa iyang kasing-kasing. It is the pure gospel of Christ nga mao'y mag-usab sa entirety sa iyang kinabuhi, the entirety of his life. No, mao'y siya ang paagi sa kausaban sa kinabuhi sa tao. Walay tinud-anay nga kausaban. Bisan pagkapila ang sa katao ibutang sa prisuhan, bisan pag usaon naman naghulga, way kausaban nga may tabo diha. Hangtod nga ang tao dili siya makadungog, dili siya mosabot ug di siya motuo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Why mahitabong kausaban sa kinabuhi sa tao? The only thing that matters most is the pure gospel na madunggan, masabtan, nga tuuhan sa mga tao, unya makabaton sila kaluwasan, musunod na ng kausaban sa ilahang kinabuhi.